Okay, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel, ang Joel Garcia. So, ang unang video na gawan ko ng reaction o komentary ay ang bagong post ni Pinoy Mystery Channel. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, so mayroong link sa ibaba, no? So, ito si Pinoy Mystery Channel ay lagi ko din itong sinusundan. Yung mga topic niya ay talagang maganda, talagang ang gandang pagkagawa niya, totoong-totoo ang kanyang mga video, talagang may kinalaman sa ating mga pangyayari sa ating panahon. So, ang ating panoorin na ito ay tungkol sa Hamas na may kinalaman daw sa yung kanilang pag-atake sa Israel ay may kinalaman sa salapi o pera. So tingnan natin, alamin natin kung totoo ba. So bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe sa aking bagong YouTube channel, ang Joel Garcia. Okay, simulan na natin. Sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Gulo na pumatay sa ilang libong mga sibilyan. Pero hindi pa tapos ang putukan dahil ayon sa IDF, ito ay simula pa lamang. Matuwid nga ba ang layunin ng grupong Hamas na ipagtanggol at sagipin ang mga Palestinians sa pang-aabuso ng mga Israeli? Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang tunay na adhikain ng grupo ay nabahira na ng limpak-limpak na salapi. So ayon kay Pinoy Mystery Channel, yung adhikain ng Hamas, yung Hamas kasi ay the militant group sa Palestina na may kontrol sa Gaza Strip. Pero ngayon ay siyempre may personal na layunin na siguro sila. Ayon kay Pinoy Mystery Channel, ito ay pera na. So alamin natin kung talagang totoo ba base sa kanyang kwento. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Totoo ba? Pinoy Mystery Channel, pwede kayong mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. Umabot na ng 10 araw mula nung sumalakay ang Hamas sa bandang ibabang bahagi ng Israel. Marami ang napatay mula sa mga karatig na bayan. Itinatay ang mga 1,400 ang pinaslang ng grupo. At bilang ganti, masasaksihan ngayon sa mga pahayagan ang pagpatag sa malaking bahagi ng Gaza Strip. At itinatayang aabot na ng 3,000 ang napatay doon. Sus. Tingnan ninyo ang ginawa ng Hamas nung nagsimula sila noong October 7. Nag-retaliate yung mga Israelites, yung Israel. Dami ding napatay na mga tao sa Gaza Strip, no? So sa Gaza, sa lugar ng Gaza, kadalasan mga civilian. So talagang madugo itong labanan na ito. So tingnan natin ano ba talaga ang kanilang punto dito. At halos 10,000 ang sagatan. Iyan ay sa loob lamang ng 10 araw. Kung tayo ay isang Kristiyano na sang-ayon sa pagpaslang ng mga walang malay na tao dahil sa relihiyon, o para sa atin ay tama lang na pumatay ng walang labang sibilyan bilang paghihiganti, marahil ang alaala ng sobrang pait na buhay ay bumabalik sa atin dahil sa mga nangyayari ngayon sa Israel at Gaza Strip. At kung ito ay katulad ng pinahayag sa Financial Review, na sumumpa ang Israel na gigibayin nito ang Hamas kahit na nagbabala ang Iran na lalaki ang gulo, hindi ito titigil hanggat wala na ang grupong Hamas. Talagang iba ang Israel kapag gumanti. So gusto nila ubusin yung Hamas. Siguro nakita talaga nila yung una itong nagpaputok ng more than 1,000 siguro, ilang libo yun, mga 5,000 6,000 na mga rocket missiles sa lugar ng Israel. So talagang nakita na Israel na ubusin natin to, walang
iiwang buhay sa mga Hamas, no? Talagang ganyan ang Israel. Siguro talagang sukdulan na para sa kanilang galit. Habang binobomba ang Gaza Strip, pinalilika sa mga Palestinians upang hindi lubusang madamay. Ayon sa ulat, paramihan nagtatagpo ang patay sa mga maliliit at siksikang kalsada. Ilandan din ang hindi pa matagpuan at pinaghihinala ang karamihan ay mga natabunan sa ilalim ng mga gumuhong gusali. Meron ding natagpo ang buhay. Marami ang nahukay na sugatan, pero nagsisimula ng mga moy ng mabahong alingasaw ang kapaligiran. So ito talaga ang tinatawag nating collateral damage. Kapag may digmaan o ini calamity, natural man yan o man-made, talagang makita natin kung gaano kalawak ang damage ng isang pangyayari o events, no? Lalo na itong digmaan. So libong-libo ang namatay ng mga Israelites, libong-libo ring namatay ng mga Palestinians. So talagang ang unang madamay kapag may digmaan ay ang mga sibilyang walang kamuang-muwang. So talagang masakit ito tingnan. Marami ang nagbigay suporta sa grupo ng Hamas dahil sa kanilang di umano pagiging bayani na ipagtanggol ang mga Palestinians at isulong ang karapatan ng mga taga-Gaza Strip na mabuhay ng malaya at ang sigaway, Free Palestine. Minamahal nga ba ng lahat ng mga Palestinians ang grupo ng Hamas? Kaila sa marami na hindi lahat ng mga taga-Gaza Strip ay sumusuporta sa grupo at hindi lahat ng mga Palestinians ay sangayon sa Hamas. Miski nga ilang pinuno ng Islamic Fatwa Council na nagre-representa sa mga Sunni at Shia Muslims na mula pa sa Iraq ay hindi rin lubusang pumapanig sa Hamas. Mga Muslim na hindi sang-ayon sa Hamas? Siguro, hindi lahat ng Muslim ay talagang nakita nila na hindi naman siguro tama yung ginawa ng Hamas. Kasi ang Hamas ay, tandaan natin yan, ay terrorist group sa Palestina. Kaya ngayon yung Palestina ay nahati sa dalawa eh. Iba yung nagkontrol sa West Bank, iba din yung nagkontrol sa Gaza Strip. Yung sa West Bank, yung mga Palestinian government, pero yung sa Gaza, yung talagang Hamas. So siguro yung mga ibang Muslim nakita nilang hindi na ito totoo. Baka may personal na interest ang Hamas. Bakit kaya ginawa nila yon? Paano ito nangyari? Maaaring nahihirapan kang paniwalaan dahil sa marami ang sumusuporta sa adhikain ng grupo at maaaring hindi ka makapaniwala dahil sa tingin mo na ito ay isang propaganda lamang mula sa kanluran. Kung ganun, siguradong magugulantang ang iyong kaluluwa dahil sa ang patunay mula mismo sa tagapagbalita ng mga Palestinians, ang PNN o ang Palestinians News Network na noong Hulyo ngayong taong 2023, ilang libong mga Palestinians ang nagsilabasan, hindi para suportahan ang Hamas, ngunit para iprotesta. Dahil sa hindi maganda ang kondisyon ng pamumuhay sa Gaza, ang sinisigaw ng taong bayan ay palitan ang rehimen. Kung akala mo na ito ay fake news, ito at ipakita sa iyo ang mismong video ng protesta sa Gaza laban sa Hamas. Makikita na mismo mga Palestinians ang nagpoprotesta. Pero kung hindi ka pa rin makapaniwala, ito pa ang isang patunay mula naman sa United Arab Emirates, ang balita ng MENA noong buwan ng Hulyo, na isang kakaibang protesta ang ginawa ng mga taga-Gaza laban sa pamunuan ng Hamas. Ayon sa ulat, hindi kontento ang mga taga-Gaza sa gobyerno. So ito na. So mismong mga tao sa Gaza ay nagprotesta sila. Siguro hindi na siguro maganda yung pamumuno ng mga Hamas. Kasi nga sila ay terorista. So ito. So talagang kapag ang isang, para sa akin, kapag ang namuno sa isang lugar ay isang diktador, wala yang ginawang tama sa lugar. Kung ano ang gusto niya, talagang yan ang matutupad. So siguro ito nakita ng mga tao sa Gaza, yung mga talagang Palestinian na nandun. Kung basahin natin, daily economy and allegation of corruption. So maraming corruption. Siyempre sila nagkontrol sa lugar. So maraming nagprotesta ng mga civilian. Kaya siguro ito ay naging digmaan na, no? Nagkagulo na. So panoorin pa natin. Hamas.
Kung akala mo na mahirap talaga ang lahat ng mga Palestinians, diyan ka nagkakamali. Dahil sa isa pang dahilan ng protesta sa Gaza Strip ay hinggil sa korupsyon ng mga namumuno sa Hamas. Subalit marami ang nagtatanong na kung papaano magiging kurap ang Hamas ay napakahirap lang ng Palestina. Tama ka, mahirap lang ang mga taga-Palestina. Pero milyonaryo ang mga pinuno ng Hamas. So subscribe na sa Pinoy Mastery Channel. Then Bakit subscribe din sa mayaman ang ating Hamas YouTube pero channel. mahirap ang Palestina? Bago pa man naganap ang masaklap na pangyayari sa Israel at Gaza Strip, matagal nang naghihirap ang mga taga roon. Pero hindi ang pamilya ng mga anak ng pinuno ng Hamas. Dahil ayon sa ulat ng Memory, na noong taong 2022, kumalat sa Saudi website na elaf.com na yung anak pala ng pinuno ng Hamas na si Maaz Haniya ay nakakuha ng passport sa bansang Turkey. At ito ay namumuhay ng matiwasay kasama ang kanyang pamilya. Ganun. Yan ang tinatawag nating buhay mayaman kapag ikaw ay anak ng isang diktador. O kapag diktador ang mga magulang mo at kayo ang nagdala sa isang lugar o sa buong bansa, talagang kayo lang ang magkaroon ng maginhawang buhay. Pero majority sa mga tao, wala, mahirap, no? So, kaya siguro yung mga ibang mga Arabo o yung ibang mga Palestinian ay natuwa siguro na inatake ng Israel ang Gaza, na ubusin yung Hamas para mawala yung kanilang baging diktador, no? Pero para sa akin, kahit ganun man ang layunin ng Israel, pero talagang kawawa pa rin yung mga civilian kasi ginawang collateral damage ginawang collateral, no? Yumaman lang ito nung umupo sa pamunuan ng ama na si Ismail Haniya at nagkaroon ito ng mga negosyo ng real estate sa Gaza Strip at nagmamayari ng ilang apartments, villa at ilang gusali. May-ari din ito ng mga generators at nagbebenta ng kuryente na nagmumula sa Israel. Buwan ng Hulyo taong 2022, ang buong pamilya ay naaprobahang tumawid papuntang Ehipto upang magbakasyon sa Turkey. Kasabay ng ilang reklamo mula sa Gaza Strip ay isang dokumento kung saan nakatala ang mga pangalan ng miyembro ng pamilya na nagbakasyon sa Doha at sa Istanbul. May kuha pa nga ito ng litrato mula sa iba't ibang bansa. At ang isa sa mga anak ni Hassan Youssef, ang co-founder ng Hamas, ay tumiwalag na at ibinulgar ang pagkaganid ng mga pinuno ng samahan. Tingnan mo. Kasi may nakatira na siya sa ibang lugar, may napundar na siya, o tumiwalag na, then ibinulgar na. So maging witness na din to, pero talagang ganon. Kapag ikaw ang nasa itaas, kahit anong gawin mo, no? Pwede kang mag-migrate sa ibang lugar, pwede kang magtago doon, pagkatapos doon mo ibulgar yung kasamaan ninyo, pero wala ka ng hindi ka na membro, no? So talagang ganun ang mga isipan ng mga taong diktador. Ayon sa The National, pahayagang mula sa UAE na umalis ang isa sa mga anak ni Youssef dahil sa ang grupo ay kumikilos lang dahil sa Iran. At malaking salapi ang nakukuha ng Hamas na ginagamit hindi ng mga sundalo nitong nakikipagpatayan, pero ng pamilya ng pamunuan. Ayon sa isang panayam, sinabi mismo ni Suhaib na ang mga pinuno ng Hamas ay pumupunta sa Turkey at tumitira sa magagarang hotel sa Towers at ang mga anak ay nasa pribadong paaralan at binabayaran ng grupo mula 4,000 hanggang 5,000 dolyares kada buwan. May mga gwardya, swimming pools, country clubs at kumakain sa pinakamagandang restaurants. Minsan, nakikita nitong gumagastos ng mga 200 dolyares sa isang order. Mantsakin mo, habang ang kalahati ng mga taga-Gaza ay walang trabaho at karamihan ay naghihirap. Kaya ang mga ito ay nagprotesta. Yan talagang mangyari kapag yung nakaupo sa pamunuan o sa gobyerno ay talagang swapang, talagang sabi nga nila diktador. So siya lang talaga ang
umasenso sa buhay, no? Nagpasarap sa buhay, pero yung talagang majority sa kanyang mga tao, kung mga mamayan ay talagang mahirap, no? So baka ganito ang nangyari sa Hamas, siguro mayroon ng nakita, no? Na puriba talaga na talagang korap silang nagdala sa Gaza, no? Kaya nagprotesta yung mga tao. Ang korupsyon ng Hamas ay isa sa mga dahilan kung bakit kinundem na ito ng Islamic Fatwa Council noong lang Marso ngayong 2023 na nagre-representa sa mga Muslim na Sunni at Shia sa Iraq sa pangunguna ni Grand Ayatollah Sheikh Fadhil al-Budairi. Ayon sa konseho, pinatawan nila ang Hamas ng fatwa dahil sa racketeering, extortion, paggamit ng mga bata bilang sundalo at ang maling pag-akusa sa kapwa Palestinians. Sa madaling salita, pineperahan ng grupo ang mismo nilang kababayang Muslim. Kaya pinagbawalan ng konseho ang ibang Muslim na suportahan ang Hamas. Ito rin ang sinabi mismo ng Global Imams Council siyam ng Oktubre taong 2023 na nagpahayag sa publika ang Global Imams Council, samahan ng mga Muslim imams at mga scholars ng Islam na nakabase Ito, the public statement condemning the recent Hamas terrorist attacks, no? So talagang yung Hamas, yung grupo ng Hamas ay kinundi na, no? So the barbaric and terrorist acts committed by Hamas against Jewish, Christian and Muslim civilians in the Jewish state, no? So kinundi na ng mga sarili nilang kababayan. Siyempre, sino naman ang hindi magkondina na talagang masama naman ang ginagawa nila, no? Hindi makatao. Sila ang nauna, okay? sa Iraq na kinukondem na nila ang barbaric na ginawa ng Hamas at terorismo laban sa mga Hudyo, Kristiyano at mga kapwa Muslim na sibilyan ng Palestina. Pinahayag din ito sa Sahara Reporters na pinagbawalan nga ng Global Imams ang kanilang mga miyembro na suportahan ang grupo. Mga patunay na mahirap paniwalaan, pero katotohanan na maraming ang nagaganap hinggil sa Hamas na hindi sinasangayunan ng maraming Palestinians at maraming Muslim. Ganun pa man, katulad ng ibang bansa sa Asia, sa Europa at sa Amerika na maraming namumuno ay ganid na politiko na pagdating sa pera. Ganid na politiko. Talagang minsan ang tao, no? The love of money, the sort of all evils. Talagang kapag sobrang inibig na ng tao ang pera, talagang siya ay maging ganid, no? Talagang wala na siyang papatawarin, no? Talagang gusto niya makuha lahat. Siguro ito ang layunin ng Hamas group, no? Tinatalikuran, pati pananampalataya. Kaya marami ang naniniwala na ang pakikipaglaban ng Hamas sa Israel ay hindi lang talaga para sa mga Palestinians. Ngunit, upang manatili ito sa kapangyarihan at makulimbat ng pamunuan, ang pera na dapat ay para sa taong bayan. Anong aral ang mapupulot dito? Totoo na nakikipagpatayan ng grupo ng Hamas sa kanilang kalaban. Nakikipagdigma sa mortal na kaaway. Pero mukhang hindi matuwid ang layunin nito at tila hindi rin diretso ang adhikain. Dahil sa may bahid na korupsyon ang pamunuan habang ang taong bayan ay nagkakadahirap. Kaya naman masasaksihan na ngayong sila'y nagigipit sa pagbomba ng mga Israeli. Nagkakanya-kanya ito at iniwan ng mga Palestinians nakawawa sa ere. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan. Ang paksa o video ni Pinoy Mastery Channel. So talagang kung ating titingnan mula umpisa hanggang natapos ang kaning video ay tinalakay niya na isa sa layunin ng Hamas ay hindi para ipagtanggol ang kanilang pagiging Muslim o yung Palestinians, yung pagiging mga Arabo nila, pero may halo pala itong sabihin na nating pampolitika o pera-pera lang para maka pagkulimbat ng maraming pera, no? So pero para sa atin sana ay matapos na ito. Wala nang gulo sa Middle East o sa ganung mga lugar para
Yung mga civilian talagang kawawa kapag ganun, no? So sana ay may natutunan kayo sa video natin ngayon mula kay Pinoy Mastery Channel. So huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like sa kaniyang mga videos, at yung aking channel din ay huwag ninyong kalimutan. Bagong channel ko, ito ay Reaction Commentary Channel, ang Joel Garcia. Sana ay mag-like din kayo, mag-share, mag-comment, then mag-subscribe. Then huwag din kalimutan ang notification bell. Lagi niyong i-hit the button para lagi updated sa ating mga reaction video. Kanang araw po.